Kanina po during my programming time ay nagbabrowse ako ng mga issues and trends around the world dahil I need to keep myself updated dahil ito po ang aking tinuturo sa social sciences. At napansin ko doon sa isang balita ng isang TV network dito na there was an announcement actually from the Parliament ng Canada na sinasabing maraming pagbabago in terms of laws ngayong mga taon. At ang balita na ito ay pwedeng nakakadismaya kapag nasa wala ka pa sa status as permanent o kaya naman ay Canadian citizen o hindi ka pa nakaamba doon sa application mo, medyo iisipin mo na parang ito ay annoying o kaya naman ay parang masyadong mahigpit na ang ginagawa ng Canada sa kasalukuyan sa iba't ibang sistema nito, no? But ang katotohanan niyan ay sa totoo lang, kapag nandito ka na sa Canada, kung maririnig mo yung balita na ito, parang this is actually for security ng mga tao na nandito na, no? And for the common good ng mga tao. Pero kung ikaw ay nag-a-apply pa lamang o kaya naman nagbabalak na makarating dito sa Canada o naka-apply yung papers mo at wala pang balita, parang nakakadismaya ito, no? Dahil sa ilang mga bahagi. So yan ang pag-uusapan natin ngayon at hopefully ay you'll find comfort doon sa mga balita na maririnig nyo sa mga susunod na panahon, ano? Kaya ano ba yung balita na yon? Na ipinalabas ngayon ng Parliament that there is a bill. Hindi pa naman batas, no? Hindi pa siya proclaim as law, kundi bill. Pero usually kapag ganun na sinuportahan na po ng the House of Commons at ng Parliament, syempre magiging batas na ito at pag-aaralan na lamang. So yun yung mga titignan natin doon. Ang sinasabi nila doon ay maghihigpit sa ilang mga, yung border kasi ng Canada sa kasalukuyan ay very, kumbaga, susceptible sa iba't ibang mga krimen o kaya naman yung fraud and something and the like, at napakarami pang iba na issues ngayon ng Canada in terms of border. So ipinapanukala nila ngayon through bill sa pamamagitan po ng House of Commons ng Parliament na gawing medyo stricto yung border sa lupa, sa land, sa sea, at sa border between United States and of course through kung by air, no? So layunin kasi ayon sa Parliament, layunin ng panukala na ito na higpitan ang border dahil nga sa iba't ibang pangyayari katulad ng crime, fraud, para matigil yung tinatawag nating pagpasok ng mga illegal na droga katulad ng mga fentanyl and so on, cocaine and so on and so forth, no? And of course ay para makita na kung sino yung mga taong gumagawa ng kalokohan. Halimbawa, money laundering. May mga pera daw kasi o salapi na nanggagaling sa ibang bansa na hindi na i-declare sa taxation o sa immigration ng Canada. Meron din mga sulat na kung saan ay very nagdudulot ng kapahamakan katulad po ng mga letters on mail and yung mga parcels na kung saan ay medyo talagang nagkakarga ng iba't ibang kontrabando. Yun ang panukala nila at yun ang nakikita nila. So they have to mobilize yung iba't ibang agency o kaya naman ministry ng Canada para nang sa ganon ay matugunan yung mga problemang ito, social issues and economical issues ng Canada sa kasalukuyan. So they have to mobilize yung, kung di pa ako nagkakamali, yung Canada Post, the RCMP, yung RCMP, kumbaga sa atin yan, NBI at FBI, police, and of course yung sa Ministry of Health. At binanggit pa dito yung immigration system. So, doon ako medyo parang yung tenga ko na, bakit kailangan yung immigration system masali dito? Alam po natin yung mga pangyayari nung mga nakararaan na pumasok ang maraming tao. It's because they are connected to some illegal na sistema ng ibang bansa na kung saan may connection sila sa individual na tao dito sa Canada. Kaya they have to, kumbaga gusto nilang tignan
yung pagiging genuine ng application ng isang aplikante sa mga susunod na panahon. At ang isa pa dito, pinakadiin-diinan nila na ang immigration system ng Canada sa kasalukuyan ay okay siya, pero dahil sa mga nakaraang buwan na yan o taon, naging sobrang medyo maluwag ng konti yung pagpasok ng mga immigrant at hindi nasalang mabuti at nagdulot ng problema sa society ng Canada, katulad ng pabahay, ng trabaho, na nagkaroon ng long-term effect, negative effect dito sa economy ng Canada. Hindi nila sinasabing mamamatay ang economy ng Canada o kaya naman maghihirap ang Canada dahil sa mga pangyayaring ito. Pero iniiwasan na kasi nila yung mga susunod pang mangyari at maulit yung mga pangyayari na binanggit na nila. So yun ang kanilang tinitignan. So ano po yung application nito? Na maaaring ang sinasabi doon sa comment at sinasabi ng mga reporters ngayon at sa mismong mga authority na po pwedeng maging dahilan ito para na sa ganun ay gumawa ng panibagong program ang Immigration Canada sa ikahihigpit pa ng immigration system ng Canada. Therefore, nangangailangan ng iba yung pag-aaral, yung bill na ito para na sa ganon ay hindi maapektuhan unang-una ang economy at yung immigration system ng Canada. Pero alam natin na sa mga nakaraang panahon na yan na ang immigration system ng Canada ay talagang mahigpit in terms of quota, in terms of programs, in terms of kung sino ba at hindi yung papapasokin, ano. So sabi ko nga kanina, kung ikaw ay nag-a-apply at nagbabalak na makarating dito sa Canada, parang negative effect ito. Pero pag nandito ka na, permanent resident ka na, secure na yung trabaho mo dito, at citizen ka na, parang you feel secure naman dahil sa mga program na ito at dahil sa bill na ito. Kasi gagawin nilang stricter, ibig sabihin, yung border natin ngayon ay dito between United States and Canada ay mas mahihigpitan pa. Yung Atlantic and Pacific border ay hihigpitan pa. Kumbaga gusto nilang i-secure, which is very nice naman talaga, no? Kasi itong bill na ito ay kumbaga to adhere doon sa pagitan ng United States and Canada na kung saan pinalalakas nila yung ugnayan ng dalawang bansa para na sa ganun masecure ang parehong border, yung paglabas at pagpasok ng masasamang elemento katulad ng droga, fraud, yan. And of course yung mga tao na nanggagaling ng ibang bansa na tumatawid ng US pupunta ng Canada at naging dahilan nga ng pagkamatay ng ilan at pag-abuso, no? So napakagandang programa nito at napakagandang bill nito, pero sabi nga natin, hindi natin alam. Let's pray for the best na ang maging effect nito sa immigration system ngayon, lalo na po kayo na nag-apply papunta dito sa Canada o nag-apply papunta po rito, ay maging positive po sa on your end, kumbaga, no, sa side ninyo. So hanapin natin yung mga ganitong issue dahil makaka-apekto po talaga ito sa application natin pagdating na araw na gusto nating manirahan dito sa Canada na po. So sana lang ay maging matyaga lang tayo sa ngayon dahil talagang hindi na po tayo napapaligoy pa, no? Medyo mahigpit po talaga ang immigration of Canada dahil sa mga, yun nga, yung quota, program, lahat-lahat na. At medyo talagang sinasala muna kung sino yung papupuntahin po dito sa Canada, no? So, sana po ay nakapagbigay tayo ng ng information about this, pero wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Canada, your immigration of Canada is not closed, is not closing. Niriripaso, inaayos lang po yung ibang mga programa para na sa ganun ay magtuloy-tuloy pa rin yung integrity ng Immigration Canada. Of course, mula dito sa Canada and overseas, no? So, although affected tayong lahat dito, pero let's hope for the best na sa mga susunod na panahon ay maging, kumbaga, pabor naman sa atin yung mga pinapanukalang batas at ibang programa, no po? So, ayan, yung ating pag-uusap ngayon, medyo madugo ng konti, pero let's pray na lang po, no? So, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.